Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang biyaya at pagpapala nawa ng ating Diyos na buhay ang patuloy po na inyong maranasan at ang kanyang mga pagtuturo araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita ng Diyos ay maging bahagi at pagbubulay-bulay ng ating mga buhay. Sa umaga pong ito, sa araw na ito, ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na The Parable of the Laborers in the Vineyard. Matthew chapter 20, verses 1 to 16. Medyo mahaba-habang basahan po tayo ngayon. 16 verses po ang ating babasahin. At samahan po ninyo ako sapagkat sa umagang ito ay naniniwala po ako na may magandang pagtuturo ang Diyos tungkol sa kanyang biyaya sa pamamagitan po ng parable na ito. So atin pong simulang basahin. The Parable of the Laborers in the Vineyard, Matthew 20, 1 to 16. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay whatever is right." So they went. He went out again about noon, and about 3 in the afternoon, he did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." The worker who were hired about 5 in the afternoon came, and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These who were hired last work only an hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first, and the first will be last." Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. So siguro po mga kapatid ay hindi ito ang unang pagkakataon na nabasa ninyo ang mga talatang ito. Marami ng mga Bible study sessions ang inyo pong nadaluhan na ang topic na ito ay pinag-usapan at marami na kayong narinig tungkol sa mga aral ng mga talatang ito. Sa umaga pong ito ay atin po itong titingnan sa konteksto at bakit po ikinuwento o ipinahayag ng ating Panginoon ang mga talatang ito sa kanyang mga alagad. Alam niyo po yung chapter divisions ng Bible, usually ay nakakatulong sa atin yan kasi it allows us to find our way around the scriptures. But on the other hand, occasionally, nahihirapan din tayong unawain ang passage because of the divisions of the chapter. Originally, wala namang pong chapters ang Bible yung original text niyan. Walang chapters, walang verses, walang syntax, wala po. Basta isa yang narrative, no po? But kapag titingnan natin ang mga talata,
lagi po natin itong titingnan doon sa konteksto. Yun po yung first rule ng pag-aaral ng banal na kasulatan eh. Importante ang tatlong bagay. Una, context. Pangalawa, context. At pangatlo, context. Wala, ibig sabihin po, talagang ito yung the most important thing. Kasi mamimiss mo kung ano yung gustong ipahayag ng talata kung hindi mo titingnan ito sa liwanag kung bakit ito sinabi. At dito po mga kapatid, ang talata po ng Matthew 21-16 o yung parable ng mga laborers na ito ay nanggaling sa kwento ng chapter 19. Kaya kung hindi natin babasahin yung chapter 19, hindi natin to maiintindihan. Kasi yung Matthew chapter 19 natapos eh. Kumbaga, parang kung babasahin natin yung dulong bahagi ng chapter 19, yung verse 30, parang period na dun eh. Pero hindi. We will fail to understand the parable kung hindi natin titingnan yung Matthew chapter 19. Ano ba ang binabanggit doon? No po? Alam niyo po ba yung kwento doon sa Matthew chapter 19? Puntahan po natin yan. No? Bago natin talakayin yung Matthew chapter 20. Sa Matthew chapter 19, Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" 28. Jesus said to them, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake, will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first." Saan ang galing po? Bishop, tinatalakay natin yan. Saan ba nanggaling yan? Yung kwentong yan, nanggaling po doon sa rich young ruler. Yung mayamang binata, no, iba-iba po yung sinasabi ng Bible eh. Sa book ni Mark, sa Mark chapter 10, ang sabi po doon, itong lalaking ito ay binata. Yun po yung sabi. Isang binata, lumapit sa Panginoon, nagpatira pa sa harapan niya at nagtanong. At ang sabi, anong kailangan kong gawin para magmana ng eternal life, ng buhay na walang hanggan? Tapos sa aklat naman po ni Matthew, itong lalaking ito ay binanggit na mayaman. No? He was very rich. No po? At siya po ay binata, kabataan. No po? Pagdating naman po kay Luke, ang binanggit kay Luke, siya po ay ruler. Doon kay Mark at kay Matthew, walang binanggit na posisyon eh. Pero pagdating po kay Luke, sa aklat ni Luke, sa account ni Luke, ito pong lalaking ito ay may posisyon. Ruler po siya. Kaya itong lalaking mayaman na ito, rich, young, ruler. Yun po yung term na ginagamit dyan ng Bible. Isang mayaman, kabataan, at meron po siyang posisyon. Nung lumapit siya sa Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ano ba kailangan kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sundin mo kautusan. Ang problema, inisa-isa ng Panginoon. Ano ba yun? Ibigin mo ang iyong mga magulang, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya. Ang sagot ng lalaking ito, nako Lord, simula pagkabata, ginagawa ko na yan eh. Sige, kung totoo, umuwi ka, benta mo ari-arian mo, pamigay mo sa mga dukha, and then follow me. No? Ang mabigat, sabi, nalungkot itong lalaking ito, tungong ulo, dahil siya ay sobrang daming kayamanan, hindi niya yung ginawa. Dito ngayon pumasok itong mga talatang ito. Ang sabi ni Jesus, talagang napakahirap ang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom para mangyari ito. Then si Peter nagtanong siya, Lord, sinong maliligtas? So, ang question ni Peter, general question, kung ganon, at walang makakasunod sa iyo, walang makakasunod doon sa sinasabi mo, who then will be saved? Sabi ni Jesus sa kanila,
Yung imposible sa tao ito imposible, pero sa Diyos, lahat ay posible. Tapos, eto na nga po, sinabi ng Panginoon sa kanila, at sumagot si Peter, kami, iniwanan namin lahat para sa'yo. Ano naman ang para sa amin? Lord, kami hindi kami katulad nung may rich young ruler na yon. Hindi kami katulad niya. Kami, iniwanan namin ang lahat. Iniwanan namin ang aming mga bangka. Iniwanan namin ang mga mahal namin sa buhay. And we followed you. What then will there be for us? Ayan. So, alam niyo mga kapatid, maganda tong pag-aralan. Magkakaduktong yung Matthew 20 at itong Matthew 19. Sinagot ito ng Panginoon, and that is the reason why He gave the parable of the laborers. Kasi nagtatanong diyan si Peter, hindi po na-satisfied marahil ang curiosity at ang pang-unawa ng mga alagad dito, kaya kailangang ipaliwanag ito ng Panginoon sa isang parable. Like many of us today, Peter thought he related to God on the basis of merit. And he was already adding up his merit points. Nang nakita niya ang lalaking ito na tumalikod, malungkot ang muka, na hindi kayang sumunod sa Panginoon, ay nakita ni Peter ang opportunity. Lord, siguro grabe ang aming tatanggaping gantimpala pagdating sa kaharian mo. Ano ba ang sa amin? Kasi we have left everything to follow you. What then will there be for us? Dahil kami sumunod. Simula pa nung ikaw ay tumawag, kami ang una mong tinawag. Sumunod kami sa iyo. Nandito na kami ngayon sa pagkakataong malapit ka na doon sa patutunguhan. Ano ngayon ang meron sa amin? Yan. So mga kapatid, i-consider po natin ang bagay na ito. Many of us, like Peter, thought that salvation, that whatever we have ay bunga ng ating pagpapagal. At dahil tayo nagpagal, dahil tayo may ginawa, dahil tayo nagsumikap, gagantihan ng Diyos ang ating pagsusumikap na yon ng gantimpala. So, the parable of Matthew 20 is part of Jesus' reply to Peter, na nagsimula nga po sa chapter 19, verse 28. So, anong message ng parable? The message of the parable can be summarized in this statement. Ito na po yung pinakamensahe ng parable. Ano po ang mensahe? The operative principle in the kingdom of heaven is not merit, but grace. So that is the summary of the parable of the laborers. Yan po yung pinaka-summary statement. At yan ang ating pagtutuunan ng pansin. Na ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay hindi makakamit sa pamamagitan ng anumang merit, kundi ito ay biyaya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo na sa tao ito ay imposible, pero sa Diyos ito ay posible. And he was talking about the kingdom of heaven. Kasi ito po yung tanong ng rich young ruler. How will I inherit the kingdom of heaven? Paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? You can only have eternal life not by the merit of being obedient, but by the grace of God. In fact, ang sabi nga ng lalaking mayaman, simula ho pagkabata, ginagawa ko na yan. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo ba yun? So, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sige nga, kung ginagawa mo yan, uwi ka. Benta mo, ari-arian mo, then follow me. At ang sabi nung talata, umuwi itong lalaking itong malungkot. Alam naman po natin, kayo pong mga nakikinig ng Tinig ng Pag-asa, at kayo pong madalas nakasama ko sa gawain ito, we readily understand this principle in the context of our salvation. Na ang ating kaligtasan, ayon kay Apostol Pablo, ay biyaya ng Diyos. Ayan po ang sabi, Ephesians 2:8 and 9.
Sabi po dyan, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So when it comes to salvation, sinabi ng Panginoon, kung ang iiral ay ang sarili nating pagpapagal, walang salvation. Kasi ang salvation ay biyaya. Amen? So it is grace, by grace, through faith, not a result of works so that no one may boast. Pero alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon at maging nung unang panahon, many believers assume that we earn God's blessing by our works, apart from God's grace. Ganito po ang paniniwala ng marami. At akala nila dahil marami silang ginawang pagpapagal sa Diyos, marami silang ginawang kabutihan, marami silang ginawang pagsunod, tatanggap sila ng maraming biyaya ng Diyos. Ito po ang pinanggalingan. Puntahan natin mga kapatid ang talata ng Matthew 19:16 to 20. Ito po, ang sabi po dyan, just then a man came, balikan lang natin, review lang. Ito yung binabanggit ko kanina. Just then, a man came up to Jesus and asked. A man, no? Gaya ng binanggit ko kanina. Hindi po binanggit kung ano yung lalaki yan. Sa Lucas, ruler yan. Sa Matthew, sa Mark chapter 10, iba pa rin ang description. Pero lahat po yan, isang kwento lang, pare-pareho yan. Ang sabi po ay ganito. Lumapit ang lalaki yan kay Jesus at sinabi, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. Which ones? Alin? Jesus replied, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. All this I have kept. The young man said, what do I still lack? Yan po ang paniniwala ng marami eh. Di po ba, pag may namamatay, lagi naman natin sinasabi, mabait yan. Sa langit pupunta yan, di naman yan masama. Kasi yung pamantayan po natin ng pagiging hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit ay yung mga karumal-dumal, yung drug lord, yung mamamatay tao, yung mapangalon niya, yung mga mandarambong, no, yung mga sinungaling, yung mga lumalapastangan sa magulang, rebelding anak. Kasi yan po yung nakasulat yan di po ba? Murderer, adulterer, ano po? Mga mandarambong, magnanakaw, yung hindi nagsasabi ng totoo, sinungaling, yung hindi mapagmahal sa magulang. So kung iyan po ang magiging basihan at dyan natin ibabatay ang ating mga pamumuhay, sasabihin nga natin, ay nakasunod ako. Kasi hindi ako katulad ng mga, ang dami niyo po makikita Kung inyo pong hahanapin mga kapatid, ay ang mga taong katulad ng binabanggit ng talatang yan, napakarami. At kung ikukumpara mo sarili mo doon, maaaring sabihin mo ngang napakalinis mo. Dahil hindi ka naman mamamatay tao, hindi ka naman adulterer, hindi ka naman magnanakaw. Kung magnanakaw ang pag-uusapan, hindi ka na kailangan lumayo. Politiko lang puntahan mo, napakaraming magnanakaw na politiko. Kung mga sinungaling lang, hindi mo kailangan lumayo. Napakaraming sinungaling na kapitbahay o kung sino-sino pa. Kung pagiging rebelding anak lang sa mga magulang, naku, napakarami nating nalalaman ganyan. Rebelding anak, pinabayaan ng magulang, no? Hindi inaaruga ang mga magulang. Maraming yan. At kung pagiging adulterer lang, sa loob mismo ng simbahan, may mga pastor pa Kamakailan, balita pa yung isang obispo. No? Nakakapangilabot kapag naririnig ko yung salitang obispo Ayaw ko nang gagamitin yung titulong yan Kasi po yung obispo na may, ewan ko naman, balita pa lang naman yun, di pa naman yata yun yung totoo, na may sugar baby. Tapos yung kanyang sugar baby may boyfriend. At ang balita, ang nagpapatay doon sa lalaki ay yung obispo na taga Cagayan de Oro po ba yun? Nakikimarites lang ako sa telebisyon, kaya ako narinig yun. Hindi mo kailangan lumayo.
Araw-araw makakakita ka ng mga adulterer. At itong mga adulterer na ito, nasa loob din ng church. Kabalita na kayo ng mga pastor na ganyan. Meron pong nabuntis, meron pong katulong na kasama sa bahay na inaaswang ni pastor pag wala si misis. Nasa loob ng simbahan yan. Naku, marami akong kilalang ganyan na ganon. Kaya hindi mo kailangan lumayo. Ngayon, ang ginagawa ng marami, dito po inihahanay ang kanilang mga sarili at tapos gagawa ng konklusyon. Hindi ako katulad nila, kaya sigurado ako magmamana ako ng buhay na walang hanggan. Ito ang pananaw ng mayamang lalaking yan. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, sige, kung ginagawa mo yan, hindi ka naman ganyan, umuwi ka. Benta mo, ari-arian mo. At pinatunayan po ng utos na ito ng Panginoon na siya ay hindi masunurin. At walang tao na kayang makasunod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, imposible. Imposible ka. Mas madali pa yung kamelyo pumasok sa butas ng karayom para ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Well, ang conclusion naman dito, it is not only the rich that will have difficulty entering the kingdom of heaven. Everyone. All. Nobody can enter the kingdom of heaven by their own, on their own. Ang sabi ng lalaking ito, ano pa ba kulang sa akin? In reality, kulang na kulang tayo, kulang na kulang siya, wala siyang kakayahan na pumasok sa kaharian ng langit. At kung may papasok man sa kaharian ng langit, ito po ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. So, puntahan natin ngayon, konting paliwanag lang po yan, puntahan natin yung parable. The parable of the laborers in the vineyard, however, teaches us that not only our salvation, but also our entire Christian lives are to be lived on the basis of God's grace. Amen po ba mga kapatid? Pinakikita ng parable na ito na hindi lang po kaligtasan ng bawat isa sa atin ang biyaya ng Diyos, kung hindi maging lahat ng bagay sa ating pamumuhay Kristiyano ay biyaya ng Diyos. Everything, even your ministry, even the things that you're doing in the church, kung ikaw man ay lingkod, kung ikaw man ay pastor, kaya mo nagagawa yan dahil biyaya ng Diyos. Lahat ng meron ka bilang Kristiyano, biyaya yan ng Diyos. So, puntahan natin ang talata at atin pong pagbulay-bulayan. Dalawang bagay lang naman ang bibigyan ko ng emphasis sa parable na ito. Two amazing qualities ng grace according to the parable. One, the abundant generosity of grace. And two, the sovereignty in dispensing the grace. Makikita po natin yan sa talata. Kaya, mas madaling unawain ng talata kapag sinamarize na natin yan sa dalawang statement na ito. Una, ang makikita natin sa talata ay ang abundant generosity ng grace. So, ano po ang nangyari? Puntahan natin. The master, which is, alam naman natin, paglalarawan ng Diyos, hired laborers for his vineyard. Ang una niyang tinawag, 6 a.m. Tumawag siya ng manggagawa, laborer, 6 a.m. And then, periodically, throughout the day. Ano po? Periodically, throughout the day. Pagdating ng 5 p.m., ano po nangyari? Pagdating ng 5 p.m., nag-hired pa siya to work only for an hour. Ano po? So, ano pinakikita rito? Bakit ba nag-hire? Ano po? So, hindi binabanggit yan kung bakit nag-hire. Pero ang punto po natin dito, nag-hire pa siya ng mga laborer ng 1 oras na lang ang natitira for the day. So, this man, who obviously represents God, was both fair and generous. Paano natin patutunayan yan? Ano po?
Paano natin patutunayan na siya ay fair at siya ay generous? Una, to the first group of laborers, he was fair. Tinawag niya itong mga to, magtatrabaho kayo sa akin 12 hours. Okay ba sa inyo yun? Payag ba kayo nun? And they agreed. For 12 hours, they will work and they will be paid 1 denarius. And that is the ordinary wage for a day's labor during that time. Kung ngayon, ang minimum wage sa Pilipinas, 700 na yata. Pumayag itong grupong ito na sila po ay tatanggap ng 700 for working 12 hours. That is the first group. Then, he was progressively more generous to each group of laborers hired throughout the day. Kaya ang una nating makikita rito yung generosity. Hindi siya kuripot. Hindi niya po hinire yung una na bibigyan niya ng 1 denarius kasi 12 hours, tapos yung nasa kalagitnaan ng tanghali, sabi niya, o sige, kalahati na lang kayo, kalahati na lang din bayad. Hindi ganon. Makikita niya yung kanyang generosity, kung ano yung ibinigay niya doon sa una, yun din ang ibinigay niya throughout the day. And the master could have paid them what they earned. But the master chose to pay them according to their need. Not according to their work, he paid according to grace, not debt. Kaya kung titingnan po ninyo, ang biyaya dito ay nagmumula doon sa generosity noong master. Generosity noong Panginoon na tumatawag ng mga manggagawa. Wala siyang dinaya dyan. Hindi po siya nandaya. Generosity po ang makikita at hindi deceit. Kasi wala namang pandaraya dyan. Hindi nakita ng marami yung generosity at yung kahabagan ng master dito. Hindi nila nakita. Ang nakita nila ay ang pagiging unfair. Pero kung lalawakan ng pananaw at titingnan mo yung generosity noong master, hahangaan mo siya sa kanyang pagiging mapagbigay. So the parable focuses particularly on those workers who were hired at the 11th hour. Ito po yung inirereklamo, mga kapatid Pare-parehas naman ang kanilang tinanggap, pero yung first hour worker na na-hired ng 6 a.m., hindi sila nagrereklamo doon sa na-hired ng 9 a.m., hindi sila nagrereklamo doon sa na-hired ng 12 noon. Saan sila nagrereklamo? Nagrereklamo sila doon sa na-hired sa last hour. They were treated extremely generous. Yes, kasi 1 oras lang pinagtrabaho Each receiving 12 times what he had earned on an hourly basis. Now the question, why did the landowner or the master hire these laborers? Bakit niya hinire ang mga laborer na ito? Bakit? Dahil kailangan niyang matapos yung gawain para i-push pa ang kanyang mga tao at dagdagan niya pa ito para matapos? Mga kapatid, hindi po ganon. Those 11th hour workers were hired not because the master needed some manpower to push the work. No. Naniniwala po ako that those 11th hour workers were hired because they needed to receive a day's wages. Tinawag po, mga kapatid, ng Panginoon ang mga lalaking ito, 1 oras na lang. Wala pa silang trabaho. Bakit kayo patayo-tayo dyan? Remember the verses? Sabi ng Panginoon, ba't kayo patayo-tayo dyan? Wala ho kasing mag-hire sa amin. 1 oras na lang, walang nag-hire sa inyo. Ano kakainin ninyo? Alam niyo po ba, mga kapatid, ito pong gawain na ito, alam natin na Jesus was not teaching about Jewish agriculture here but about the kingdom of heaven. At sa oras na ito, mga kapatid, ipinakikita ng Panginoong Hesukristo na itong mga taong ito ay kahabag-habag. Dahil 1 oras na lang, isa lang ibig sabihin nun.
walang kakainin ng mga ito. Dahil sa loob ng maghapon, alam niyo po ba na ang laborer during that time, kaya nga required sa law, kapag ikay nagpatrabaho, pagdating ng hapon, pasasahurin mo. 11th hour na. Isang oras na lang. Ano ngayon mangyayari sa mga to? Ditirik ang mata nito. Ito po sabi ng Deuteronomy 24:15. Sabi po, yan ang batas. Pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin. Yan po ang batas. So, this is the way God treat people. Kaya, sabi ng talata, kahabagan nyo yung mga, ano ba sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng Bible? Di po ba? Ibigin mo yung kapwa, pakainin ng mga nagugutom. Kaya makikita natin ang unang-unang puntos ng ating pag-aaral, yung generosity ng master na ito. Nakita niya yung mga patayo-tayo, siguradong magugutom ang mga ito, kaya tinawag niya ito kahit isang oras na lang na magtrabaho at bibigyan ng isang araw na sweldo. That is not being unfair, that is being generous. Ang problema nga lang, yung mga hired nung una, nakita nila ang kanilang ipinagtrabaho at inaasahan nila na because of the generosity of the master, they will be given more. Mga minamahal na mga kapatid, this is the way God treats us. Over and over again, the Bible portrays God as gracious and generous, blessing us not according to what we have earned, but according to our needs and often beyond our needs. Yan po ang paglalarawan ng Diyos sa bawat isa sa ating mga anak niya . Mga kapatid, tumingin po kayo sa inyong kapaligiran, hindi lang salvation ang biyaya ng Diyos . Kung anumang meron ka ngayon, hindi mo yan nakamit dahil sa iyo. Yan po'y blessing ng Diyos, yan po'y grace ng Diyos. Ano pa sabi ng Biblia? Ephesians 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Every spiritual blessings. Tapos Philippians 4:19, sabi ni Paul, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ. The truth is, we cannot earn anything from God apart from His grace. Amen? Sige nga, maliban sa biyaya ng Diyos, ano po ang kaya niyong gawin? Maliban sa biyaya ng Diyos, ano po ang pwede nating ipagyabang sa Diyos? Nothing. As Jesus said elsewhere, when we have done all that we are commanded, we should say, we have only done what was our duty. Kahit ang mga pastor, huwag magyayabang ang pastor na ginawa ko to, nagawa ko ito. No. Ano ang sabi? Kapag natapos mo ang isang gawain sa aklat po ni Lucas 17:10, ito po ang dapat sinasabi . You also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Kaya yung mga pastor na po, kami po, ewan ko po ngayon kung ginagawa pa ito ng mga ibang pastor. Pero ako po, lumaki po ako. Nakita ko po yung mga matatandang pastor. Ano po? Na kapag magbabasbas na, ano po sinasabi nila? Panginoon, hayaan mo pong itaas ng iyong walang kabuluhang lingkod ang aking mga kamay. Diba? Minsan nagtataka ko, bakit sinasabi ng mga pastor na ito na sila ay walang kabuluhang lingkod? May kabuluhan naman sila. May ginagawa sila. Meron silang mga pagpapagal. Pero ito po ay iniutos ng Panginoon na kapag nagawa natin ang anumang ating pagpapagal, sasabihin natin sa ating mga sarili, we are unworthy
Because hindi natin nagawa ang bagay na yon nang sa ating mga sarili lang, kaya natin nagawa yon dahil sa biyaya ng Diyos. In the same manner, nang sinabi ni Jesus sa mga alagad, sa tao ito'y imposible. Pero sa Diyos ito'y posible. Ibig sabihin, biyaya lang talaga ito ng Diyos. You cannot do anything. Not only on our salvation, but in everything. Everything is grace. Amen? No, we have not obligated God or earned His blessings. Hindi natin kaya pilipitin ang kamay ng Diyos. Oh, huli ka! Ibigay mo sa akin ito. Dahil ginawa ko ito, sigurado bibigay mo sa akin ito. Walang ganon. Ito po yung turo ngayon ng mga relihiyon na pwede mong puwersahin ng Diyos sa pamamagitan ng ganito, sa pamamagitan ng ganon. Pati yung pagpa-fasting, alam niyo po ba mga kapatid, ito napakalaking kalokohan ng relihiyon Yung pagpa-fasting yung mga miyembro para daw buksan ng pintuan ng langit at ibuhos ang biyaya sa mga tao. Ano yun? Hindi po ganon. Hindi mo pwedeng hold upin ng Diyos sa anumang uri ng pagpapakabanal para maobliga ang Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang biyaya. Maling turo po yun ng relihiyon. Biyaya ng Diyos lang. May karamdaman para mapagaling, magpapakabanal. Sasabihin ng preacher sa telebisyon, you want healing? Plant a seed. Ano yung ipaplant na seed? Pera. Saan ipapadala yung pera? Doon sa preacher, doon sa telebisyon, doon sa tele-evangelist. At tayo, sa kawalan ng pag-asa, no? Ay, baka nga dito, sa pamamagitan nito, gumaling ako. So, bibigay natin. Magpapakabanal tayo. Pag sinabing sumimba ka, ganito gawin mo. Susunod tayo para ma-hold up natin ang Diyos at magbigay ang Diyos ng kanyang biyaya. No. We have not obligated God or earned His blessings. Rather, all blessings come to us in Christ. That is by His grace alone. Amen? So, makikita po natin yung generosity ng Diyos. Kaya pag tinanong, is God generous? Yes. Pare-parehas po niya yung binigay. Hindi niya dapat bigyan ng 1 denaryo yung 1 oras lang nagtrabaho. Pero dahil sa kanyang generosity, ibinigay niya yon. Ipinarehas niya ang sweldo noong 1 oras lang na nagtrabaho doon sa nagtrabaho ng 11 oras. O 12 oras. So that is generosity, hindi po pandaraya. Pero yung mga nagtrabaho nung first hour, nagrereklamo po sila. So again, dalawang bagay po yung unang makita. Hindi lang po natin nakita yung generosity ng grace. It is not only generous with His grace. Number 2, ito na po yung second point. He is sovereign in dispensing the grace. Yan po yung pangalawang bagay dyan. Ito pong nagbibigay ng biyaya, Diyos. Meron ba siyang kapangyarihang ibigay yung biyaya sa gusto niyang bigyan ito? Biyaya nga yan Gaano karaming mga tao ang naghihintay ng ayuda na kapag nabigyan ng ayuda, biyaya na yon, naayudahan. Pero pag may nakita na yung iba ay tumanggap ng doble kesa sa kanya, magagalit pa dun sa nagbigay ng ayuda. Bakit? Unfair Dapat parehas ko dun Gusto natin laging parehas. Ang tanong, wala bang kapangyarihan yung nagbibigay ng biyaya na siyang masunod sa kung sino ang gusto niyang bigyan at kung gaano ang gusto niyang ibigay? Lagi nating narinig yung tinatawag na sovereign grace. Sovereign grace. In one sense, redundant po yung expression na yun Because grace, by definition, must be sovereign. Ano pong ibig sabihin? The master of the vineyard
must be sovereign in how He will dispense the grace. Ano po sabi ng Matthew? No, tingnan natin yung talata. Matthew 20:14-15. Sabi po, take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Verse 15. Don't I have the right to do what I want with my own money? Yan ang tanong po verse 15. Wala ba akong karapatan na gawin ko kung ano ang gusto kong gawin sa pera ko? If the one speaking here is God, in essence, ganito ang sabi ng Diyos Wala ba akong karapatang ibigay ang biyaya sa gusto kong bigyan ng biyaya? Hindi lang ho natin, kung ako ang Diyos sasabihin ko, ano pakialam nyo sa akin? Gusto kong bigyan to ng ganito. Ano pakialam nyo? Dinaya ako ba kayo? Ano po? At wag nating kalilimutan mga kapatid. Wag nating kalilimutan ang parable na ito ay itinuturo ng Panginoon kanino? Sa kanyang mga alagad na tinawag niya na sumunod sa kanya. Sila po marahil yung kabilang sa mga tinawag ng first hour na sumunod sa kanya at sumama sa kanya na nag-aakala na dahil sila'y tinawag ng una, tatanggap sila ng marami ng higit sa mga tinawag ng huli. Nakuha niyo po mga kapatid? Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Mga kapatid, many are troubled by the apparent unfairness of the landowner. After all, it does seems unfair. Tama po ba? It does seems unfair to pay 1-hour workers the same as paid to those who work full 12 hours. Na nainitan, nabilad sa araw, at higit na napagod. Tingnan natin ang talata. Matthew 8:12. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers, pay them their wages. Beginning with the last one. Sino unang binayaran? Ang unang pang binayaran yung huli Yung 1 oras lang na nagtrabaho. Po. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and they received 1 denarius. So verse 10. So when those came who were hired first, they expected to receive more. Kaya sila galit Kasi kung hindi naman nila nakita na binigyan ito ng 1 denaryo, yung huling tinawag, walang problema sa kanila. It is being fair kasi yun naman ang pinagkasunduan. 1 denarius for 12 hours. Pero anong sabi? Sabi ng talata, kaya sila nagalit kasi umaasa sila na they will receive more. Kapatid, kung ikay naglilingkod sa Panginoon at ang basihan mo ng paglilingkod ay katulad ng mga laborer na ito, na umaasa ka dahil marami kang ginagawa, pagpapalain ka, na umaasa ka kaya ka kumikilos para sa paglilingkod sa Panginoon ay dahil mas marami kang tatanggaping grasya o biyaya, nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Maghihinanakit ka. Magdaramdam ka. Minsan narinig ko na ito Bishop, bakit naman ganun? Kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung pinagpapala. O see? Huwag mo sabihin mo sa akin kung hindi mo nabanggit din sa sarili mo yan minsan. Bakit yung mga ganun? Tatamad. Bakit yung mga ganun? Yung mga sinakiboloy, mga kulto. Bakit yung mga pastor ng G12? Kung ano-ano mga pinagtututuro, sila pinagpapala. Samantalang kami, walang ganun. Sabihin nyo sa akin kung hindi nyo naiisip yung mga bagay na yan. Kaya kung ang paglilingkod natin mga kapatid ay ginagawa natin at naglilingkod tayo na umaasa tayo, kaya tayo nagsusumikap dahil sa reward, nagkakamali kayo. The 1-hour laborers did not think the master was unfair. Rather,
They consider the master generous. Tama? Eh, siyempre, isang oras ka lang nagtrabaho eh. If we are troubled, mga kapatid, by the apparent unfairness, it is because we tend to identify with the 12-hour workers. Kapag pag nakita mo yung pagiging unfair dito ng Diyos, at sumama ang loob mo sa Diyos, sa mga bagay na hindi mo nakakamit, sa kabila ng iyong mga pagpapagal sa ministeryo, sa iyong mga pagsusumikap, isa lang ibig sabihin, nakaka-identify ka doon sa nagtrabaho ng 12 oras. And the more committed we are to serious discipleship, the more committed we are in the ministry, the more we give ourselves to the ministry, ang laki ng temptation na mahulog tayo sa trap na mainggit doon sa hindi masyadong kumikilos and yet, pinagpapala. Nakuha niyo po? Buti pang wag na. Sila na lang bahala niya. Pagod na pagod ako. Tapos pareho lang. Alam niyo po mga kapatid, the truth is, we are all 11th hour brothers. We are all 11th hour laborers. Ikaw at ako, tayo po'y katulad ng 11th hour laborers. None of us have even come close to loving God with all our heart, with all our soul, and with our mind. None of us have come close to loving our neighbor as ourselves. Amen? So let us learn to be thankful for all God gives us and not begrudge blessing He gives to others. Ito po ang mensahe nito. Katulad po tayo ng 11th hour laborers, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng meron tayo, biyaya lang ng Diyos. Wala tayong karapatang questionin kung sino ang kanyang bibigyan ng biyaya. Pagdating natin sa langit, magugulat tayo sa mga taong nandun. May mga tao roon na hindi natin inaasahang nandun, pero binigyan ng biyaya ng kaligtasan, kaya nandun. At meron tayong inaasahan na nandun, pero hindi natin mahahagilap dahil nagsumikap, nagpakabanal, nagpakasipag, at yon ang mga nakikita natin at ina-assume na sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating ng araw, wala pala doon. Kaya 2 beses inulit ng Panginoon sa Matthew 19 at sa Matthew 20 ang katagang may mauuna na mahuhuli at may nahuhuling mauuna. Amen? Magandang araw po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito sa Tinig ng Pag-asa.